Speaking of fresh local ingredients, isa sa mga nahanap ko dito sa Duran Farm sa San Ildefonso, Bulacan, ang mga sariwang upo nila na nagpapaalala sa akin ng isang dish na madalas ding niluluto ng aking ina nung bata pa ako. Kung naghahanap ka ng mga mabibilis, tapos simpleng comfort food, I think ito yung isa sa mga dishes na kailangan isama mo dun sa iyong listahang kayang gawin at pag-aaralan. So ito yung ating sotanghon at upo soup. Ang maganda sa dish na to is, yung upo natin, laging mura yan. And napaka-versatile nito kasi kahit anong protein, pwede mong gamitin. And any other ingredients na pwede mong ihalo, actually. Sky's the limit. For as long na meron kang upo, iginisa mo yan sa bawang sibuyas, alam naman nating lahat rock and roll na yan. Para sa aming mga lumaki sa gantong klase ng gulay, lagi kaming masaya kapag yung upong binili ni mami o ni nanay o ni lola, yung medyo mura pa. Kasi alam mong pagkahiwa mo nun, hindi mo siya kailangan tanggalan ng buto. So minsan mapapabili tayo ng upo na medyo magulang na, yun yung medyo hassle na klase kasi kailangan mong hiwain, kailangan mong isa-isahin kasi kahit palambutin mo siya, hindi na siya kaaya-aya sa bibig. Itong upo na nakuha natin is exactly yung hinihiling ko nung bata ako na nabibili ng nanay ko. Yung mura pa yung buto. So pwede natin siyang isama doon sa ating pagluluto. So basically, we have everything in place, or yung tinatawag nga namin sa kusina na mise en place. So ready na tayo mag-isa. So ito, mainit na yung ating pan. Lagyan lang natin ng konting oil. And isusunod natin agad yung ating mga pira-piraso ng ating boneless chicken. And then, isasangkot natin siya. Unahin natin yung ating sibuyas. And then yung ating carrots. Next up, yung ating namang bawang. And then finally, lagyan na natin yung ating celery. Then, season lang natin yan ng konting patis. Sautay lang natin siya hanggang magsama-sama sila. Ayan, makikita nyo medyo ina-absorb na nila yung ating mantika. So, kuha lang tayo ng konting stock. Deglaze lang natin yung ating pan. Kung mapapansin niyo yung ating chicken deboned na. So, yung mga buto na yan, tinanggal natin, inipon natin, kasama yung mga balat ng sibuyas, dahon ng celery, pati bawang. So ginawa natin siyang stock. So ito yung parang magdadala pa at mag-aangat doon sa dish natin dahil mas malalim na lasa yung ibibigay niya sa atin. So pour lang natin yung ating stock. And lagyan na natin yung ating upo. Kung mapapansin niyo, mukhang overcrowded na yung ating pot or yung ating pan. Pero kagaya nga ng sinabi natin, pag nag-evaporate na yan, kakalma din yan, kukonti yung magiging itsura niyan. So let's give it siguro at least mga 5 to 10 minutes, depende sa lakas ng apoy ninyo. And then we'll finish it off with our sotanghon. So we have here yung ating sotanghon. Take note lang na medyo matakaw sa stock or sa tubig yung ating sotanghon. So by the time na ilalagay niyo yung sotanghon ninyo, make sure na medyo marami-rami pa yung sabaw natin. So, we're just gonna cook this for about 3 to 5 minutes. Depende syempre yan sa apoy. Pero, after nun, pwede tayo mag-plate.